kadasenyo, ayan, papunta tayo sa ating next project. Gagawa tayo ng mini bodega para sa mga abono at harvest. Ayan, ng ating dito. So ayan, sakay natin sa ating kulig-kulig yung mga scaffoldings na siyang gagamitin natin sa ating ibang house at baseboard. Saka yung mga tubo, ayan, yung mga size na tubo gagamitin natin yung poste. Dahil nga abono yung i-stack dyan, kaya babalutin natin ng PVC na poste. At syempre may bakal yan sa gitna, triangular na bakal yung stirrup nya. Ayan. So ayan mga kadisenyo yung ating pagsisimula, kalawang araw. At ito nakapagbuhos na tayo ng ating poste. Kung magtataka kayo bakit triangle yung poste natin at ganito lang kalalaki ang stirrup natin, dahil po PVC pipe, kung nakita nyo kinarga natin sa kuliglig kapon na disais na PVC pipe, yun yung gagamitin natin casing nito. Hindi na siya tatanggalin dito, yun na yun. Kaya ganyan po yung style ng ating stirrup para magkasya yung PVC. 6 yung poste na ilalagay natin, 3 meters yung gap ng bawat poste. Tingnan natin sa malayuan kung ano yung tsura nya. So ayan, so yung baseboard na ginamit natin, ayan yung mga tubo, mas magandang pang baseboard para hindi gumalaw-galaw yung ating baseboard, tsaka hindi lumayo yung ating mga sukat. Nyo yung ating accomplishment ng 2 days. Nakapaglay na tayo ng 3 patong kasama yung dun sa hollow blocks na isa na napunta dun sa ilalim ng lupa, at naipatayo na natin yung 6 na poste. Next week ang gagawin nila ay ito, kukain nila yung natitirang perimeter itong ating ginagawang project para makapaglay na rin, no? Ito pala yung level ng flooring nyo, ito kulay blue na yan. Ang sukat nyan mula sa ground ay 50 cm. So ang size pala na ito ay 6.5 by 3 meters yung floor area nya, except yung dito sa harap. So ayan mga kadisenyo, accomplishment for today. Ayan, nalayan yung perimeter ng ating ginagawa at nakapagbuhos tayo ng poste. Ayan, yung PVC na size na yan, 6 na yan, di na natin aalisin yan. Yan yung pinaka casing nitong poste natin. Ito, ganito yung tsura ng poste natin yan, na yung stirrup natin, at yung mga poste natin ay PVC. Hindi na natin aalisin yan. So yun, yung makikita nyo may abang doon para yun sa trusses. So bukas ang gagawin natin ay ito, pagpapatuloy natin yung lay dito sa may slope para makakyat
At doon sa kabila doon may step at mabakfilan. Ito yung sa loob. So ito pala yung level ng flooring hanggang dito. Ayan. Kasi in-elevate natin kasi nababaha dito sa area na to. Wala. So ito yung accomplishment natin for today mga kadisenyo. Ayan, ika-4 na araw ng ating pagtatrabaho dito sa ating mini farm storage. Ang ginamit ulit natin na mga poste ay 16 na PVC. Ito yan, nabuhusan na natin yung 6 na post. At ito, kasalukuyan na tayong nagbabackfill dito sa loob. Ayan. So ayun, nakapagsimula na rin tayo magkabit ng parlina o yung sa trusses. So bukas pagpapatuloy natin yung pagkakabit. Kung sa ganon, by this week siguro makapag-roofing tayo. So yan yung backfill natin, dumating na rin pero kulang pa yan. Yung mini dam o 3 cubic meter na backfill ay kukulangin para dito. Kaya magpapadagdag pa tayo ng isa. So ito pala yung mga primer ko na parlina at saka mga channel bar na siyang gagamitin natin sa roofing. Ito na yung accomplishment natin mga kadisenyo. Bukas ay pagkakabit na tayo ng gutter sa NEPA, gutter, tsaka sa roofing na tayo bukas, no? Ayan, ay full weld na yung mga yan. So yun, bukas yung gagawin natin, magkakabit tayo ng sanepa, gutter, tsaka yung mismong bubong. And then baka next week dun sa sidings o yung sa perimeter, kasi tatakpan natin ng yero yung side tsaka likod, and then sa harap steel matting. Kapag kabit na tayo ng sanefa at ito yung gutter, kapag simula na tayo dun sa mga kanto na lang, pagkatapos natin kabit yung mga gutter, saka tayo maglalagay ng yero. Ayan yung gutter sa kabila.
So yung next na kakawit natin yung gutter sa mga kanto. Tapos bubong. So lahat ng braces na ikabit na. Nakapag-roof na tayo. Ang kulang na lang dito ay yung ito, nagkulang tayo sa gutter tsaka sa roof ridge. Medyo nabitin yung gutter natin. Dito sa kabila, ayan, okay na. Okay na dito sa kabila. Medyo ayan, ginabi na tayo. So yung pinakaharang na lang tsaka yung gate o yung pinaka pinto nya ang gagawin natin. So ito mga kadisenyo, nabuo na natin yung bubong. Ayan, okay na yan. So bukas ang gagawin na lang natin ay yung sidings. Ito yung side tsaka yung gate. Ayan, nasimulan na natin yung ating gate. Ayan, ito yung style ng ating gate. Tapos may steel matting pa yan. So ito na yung bodega natin mga kadisenyo. Yung gate na lang o yung pinto yung hindi pa natin na ilalagay kasi nga brown out dito ngayon sa atin o sa amin. Kaya hindi natin na i-welding yung mga gate. Tapos maulan pa. Ito yung sa palibot, yero din yung nilagay natin na colored. Ito na lang, yung sa harap na lang ang gagawin natin. Tapos ito, dahil nga brown out, nalobat yung ating wireless na drill. So hindi natin na itox lahat yung sa yero na nilagay natin. Ito sa likod, ito sa baba, tsaka sa kwan na buo natin, pero sa taas kulang pa. Kaya bukas pagpapatuloy natin yan. So yan mga kadisenyo, malapit nang matapos. Ilukat mo man natin gate na dito, aji dua, aji sabay, pati di may isa. Lukatam, yan. Nung makita lang, pasano ti paglukat na. So isang gate na lang, hindi pa tapos. Yan. Ganyan yung gate natin. Okay, fully open mo. Yan. Kadisenyo yung natapos na nating mini bodega dito sa Kamalanyugan. So itong isang gate dito sa loob, yung sa may lock. Ayan. Sa kabila naman, ito pas meron siyang tatlong pandaduan, isa dito sa baba. Ito, pwede rin dito at doon sa taas. Ito. So, pasok tayo sa loob. So, pabukas yan. So, ito yung loob niya. Tapos dito naman sa kabila.
Yan. So yun. So ang size na ito mga kadisenyo ay 3 meters yung sa inside, no? 3 meters by 6.5 meters. So yan. So ayan lang mga kadisenyo, salamat sa pagsubaybay sa ating paggawa dito sa ating project, no? At sa pag-subscribe na rin at panonood ng ating mga videos. Hanggang sa muli nating project, maraming salamat.